Nagsisimula ang kwento sa makabagong Tokyo. Ang pamilya Suzuki ay nakatira sa isang mataas na gusali at hindi maisip ang buhay ng walang gadgets at electrical appliances. Ang pinuno ng pamilya na si Yoshiyuki ay isang office worker na gustong magpahinga pagkatapos ng trabaho sa harap ng TV. Ang kanyang asawa na si Mitsu ay natatakot na patayin ang buhay na isda na ipinadala sa kanya ng kanyang ama mula sa nayon. Hindi sanay ang pamilya sa ganitong pagkain. Ang kanilang anak na si Yui ay gumugugol ng maraming oras sa pagte-text sa kanyang mga kaibigan at ang kanilang anak na si Kenji ay patuloy na nakikinig ng musika sa headphones. Humihiling si Mitsu sa kanyang asawa na magpahinga mula sa TV at makipag-usap sa mga bata dahil ginugugol nila ang lahat ng kanilang oras sa mga telepono at computer at hindi namumuhay sa tunay na buhay. Ngunit sa halip, ang pagod na si Yoshiyuki ay natutulog na gising ang lalaki at hindi maunawaan kung anong oras na. Ang kanyang alarm clock ay sira gaya ng bawat orasan sa bahay. Walang kuryente ang buong apartment, ang pagkain sa refrigerator ay nasira. Nanghihina ang mga bata nang malaman nilang hindi gumagana ang kanilang mga gadgets. Gayunpaman, ang lahat ng miyembro ng pamilya ay nagtipon para sa kanilang sariling negosyo. Hindi gumagana ang elevator sa bahay, kaya kailangan nilang bumaba sa hagdang buhat. Gustong sumakay ni Yoshiyuki sa subway papuntang trabaho, ngunit walang mga tren. Nasira rin ang mga sasakyan at bus, ngunit walang nakakaalam kung bakit. Ang mga bisikleta na ngayon ang tanging paraan ng transportasyon na magagamit ng mga tao. Sinabi ng babae na ito ang unang pagkawala ng kuryente sa loob ng 20 taon. May balita na ang buong lugar ay walang kuryente, kaya nagpa siya ang mga babae na mag-stock up ng mga kandila at pagkain. Si Yoshiyuki ay naglakad papuntang trabaho. Dito rin ay walang ilaw, kaya walang computer ang nag-on. Ang buong gusali ay walang kuryente. Ang paaralan ni Yui at ang Universidad ni Kenji ay may parehong sitwasyon. Si Mitsu ay pumunta sa supermarket, kumuha siya ng cart na puno ng mga kandila at tubig at pumasok sa isang malaking pila sa checkout. Imposible nang magbayad gamit ang card dito at walang ATM na gumagana. Ang mga kasamahan ni Yoshiyuki ay umaasa buong araw na ang ilaw ay muling magbabalik. Dahil sila ay ganap na walang magawa ng walang kuryente, sa daan pa uwi, nagpa siya si Yoshiyuki na bumili ng bisikleta para sa anumang pagkakataon. Sa gabi, ang pamilya ay kumakain sa ilalim ng liwanag ng kandila. Hindi sila makapaghugas na maayos bago matulog dahil hindi gumagana ang water pump ng walang kuryente. Sa kabutihang palad, nagawa ni Mitsu na makakuha ng isang buong paliguan ng tubig. Lumabas ang babae sa balkonahe at humanga sa mga bituin na mas nakikita ngayong gabi kaysa dati. Maya-maya, sumama na ang buong pamilya sa kanya. Hindi pa sila kailanman tumingin sa langit ng magkasama. Dumating ang umaga ng ikatlong araw ng walang kuryente. Kailangan ni Mitsu na maghugas ng damit gamit ang kanyang mga kamay sa isang lababo. Humiling ang pinuno ni Yoshiyuki sa lahat ng empleyado na manatili sa bahay hanggang maibalik ang kuryente. Naniniwala siya na ngayon ang pinakamahalagang bagay ay ang makaligtas. Hindi naniniwala si Yoshiyuki na delikado ang manatili sa Tokyo. Humihingi siya ng karagdagang paliwanag mula sa pinuno at tumakbo sa labas sa kanya. Nakaipon na ang boss ng kanyang pamilya at umalis kasama sila sa paghahanap ng inuming tubig. Dumating si Mitsu sa pumping station na may mga walang laman na bote. Isang malaking tao ang nagtipon dito. Lumabas ang mga manggagawa sa mga tao at nagulat na wala ng tubig. Nagsimula ang pagmumura at takot. Samantala, si Yoshiyuki ay nagmaneho sa bangko para sa cash. Ang mga tao ay nagtutulakan sa isang malaking pila at kumikilos na parang hindi sila makakalabas ng sasakyan. Nakapagsalita si Yoshiyuki sa ilong at tumakas mula sa masa at sinubukang pigilan ang pagdurugo. Sa ikapitong araw, walang laman ng mga istant ng supermarket. Tumigil na ang mga bata sa pagpasok sa paaralan. Isang pagpupulong ng mga nangungupahan ang ginanap sa labas ng bahay ng pamilya Suzuki. Hindi nauunawaan ng mga tao kung ano ang nangyayari sa mundo at kung ang kuryente ay ibinibigay sa ibang mga lungsod. Isang kapitbahay ang naniniwala na kung hindi mapunan ng mga supply ng pagkain at tubig, ang Tokyo ay malapit ng mamatay. Gayunpaman, ang iba ay nagpasya na kailangan nilang maghintay ng isa pang buwan nang hindi umaalis sa kanilang mga apartment dahil ang mga marauder ay naghihintay lamang para dito. Karamihan sa mga kapitbahay ay may masamang pagtingin sa mga tumatakbo mula sa Tokyo. Maya-maya, namatay ang matandang kapitbahay ng pamilya Suzuki. Ito ay nagbigay ng impresyon sa mga bayani at nagpasya silang pansamantalang lumipat sa nayon ng Kagoshima sa ama ni Mitsu. Nagpasya si Yoshiyuki na makararating sila sa pinakamalapit na paliparan sa mga bisikleta at pagkatapos ay lilipad sa eroplano dahil hindi maikli ang daan. Ayaw ni Yui na pumunta sa ganitong disyerto, ngunit kailangan niyang sumunod sa kanyang ama. Nag-impake ang babae ng maraming damit at ang kanyang kapatid ay nag-impake ng lahat ng kanyang gadget sa pag-asang magagamit ang mga ito. Nagtipon ng mga miyembro ng pamilya ng lahat ng cash na mayroon sila sa hapagkainan, ngunit hindi sigurado kung sapat ito para makabili ng mga tiket sa eroplano. Gayunpaman, hindi sigurado si Mitsu. Nagdala si Mitsu ng malaking bundle ng mga bills na maingat niyang itinabi para sa masamang araw. Maaga sa umaga, tahimik na umalis ang pamilya sa bahay. Sinubukan nilang huwag makuha ang atensyon ng mga kapitbahay. Pinagsabihan ni Yoshiyuki ang kanyang anak na hindi siya angkop sa buhay, habang ang batang babae ay naniniwala na ang kanyang ama ang pinaka-hindi angkop sa kanila. 3 bisikleta lamang ang mayroon ng pamilya, ngunit sa kabila nito, nagawa nilang magkasya at umalis. Sinabi ni Mitsu na kulang ang atensyon ng mga bata mula sa kanilang ama at umaasa na makakabawi si Yoshiyuki sa lahat sa panahon ng biyahe. Nag-stock up ang pamilya ng tubig sa napakamahal na presyo, 2,500 yen bawat bote. Umupo sila upang kumain. Nag-lunch sila at nakita ang isang lalaki na nangingisda sa lawa. Ang prosesong ito ay nag-trigger ng gag-reflex ni Yui. Maya-maya, dumating ang pamilya sa paliparan, ngunit walang lumilipad na eroplano, at ang pulisya ay nag-uudyok sa mga tao na lumayo mula sa bakod. Isang galit na mob ang umatake sa pulis. May ilang tao na sumusubok na umakyat sa bakod. Naiintindihan ng Suzuki na wala silang dapat gawin dito, at nagmadali silang umalis. Nagtigil ang pamilya sa isang hotel. Sa hapunan, iminungkahi ni Yui na bumalik sa bahay, ngunit sinabi ng ama na pupunta sila sa Kagoshima sa mga bisikleta. Sumigaw ang batang babae, umiyak at tumangging umalis. Hindi rin naniniwala si Mitsu na makakaya nilang umalis sa mga bisikleta. Ngunit wala nang magagawa, ngayon ay kailangan ng pamilya ng isa pang bisikleta, pati na rin ng mapa, tubig at pagkain.
Sa umaga, nakuha ni Kenji at Yui ang isang mapa ng mga bata mula sa malapit na supermarket at napagtanto na ang Kagoshima ay higit sa isang buwan ng layo. Samantala, napansin ng kanilang mga magulang na ang lokal na nagbebenta ng bigas ay may bisikleta. Palitan lamang niya ang bigas para sa tubig o pagkain. Kaya, ang mag-asawang Suzuki ay nagpalitan ng tubig at 2 bote ng alak mula sa isang nagbebenta para sa isang bisikleta at isang sako ng bigas. Pagdating ng gabi, dumating ang pamilya sa isang bagong lungsod. Walang kuryente dito. Nagpa siya ang Suzuki na magpalipis ng gabi malapit sa nagbebenta ng bigas. Ang tubig ay malapit sa mga pader ng isang saradong museo. Nagising si Kenji sa gitna ng gabi at napansin ang isang lalaki na nagnanakaw ng bote ng tubig mula sa kanyang bag. Agad na tumakbo ang lalaki sa magnanakaw. Ngunit, nang maabutin siya, nakita niyang ang tubig ay kailangan para sa isang maliit na bata. Bumalik si Kenji sa kanyang pamilya na walang dala. Sa umaga, ang pamilya ay dumating sa isang mahabang madilim na tunnel. Nakatayo ang mga bulag na matanda sa pasukan nito at nag-aalok na akayin ng mga manlalakbay sa loob ng tunnel para sa isang bote ng tubig. Tinanggihan ng Suzuki ang alok ngunit nahulog sa mga abandonadong sasakyan at patay na hayop sa loob ng tunnel. Nang makaramdam ng pagkasuklam, bumalik sila at humingi ng tulong sa mga matanda. Sa ika-16 na araw, huminto ang pamilya sa tabi ng ilog. Halos wala na silang pasporo at wala nang supply ng tubig. Nagpasya si Yoshiyuki na uminom ng tubig ng direkta mula sa ilog kahit na humihiling ang iba na huwag gawin ito. Pagkatapos ng araw na iyon, nahuli ang pamilya sa isang bagyo. Iniwan nila ang kanilang mga bisikleta sa daan at tumakbo upang magtago sa ilalim ng tulay. Nawala ang mga bisikleta sa isang malakas na hangin at nagkaroon ng pagtatae si Yoshiyuki. Pagkatapos ng ulan, kinolekta ng pamilya ang kanilang mga nasira at napinsalang bagay. Ang bisikleta ni Kenji ay may butas na gulong, ang salamin ni Mitsuo ay nabasag, ang sako ng bigas ay napunit, at si Yoshiyuki ay nagiging ganap na may sakit mula sa mga daluyan ng ilog. Pagkatapos nito, pumunta ang mga bata sa pinakamalapit na supermarket. Nakakuha sila ng distilled water, canned cat food, pandikit para sa butas, at isang flare. Samantala, si Yoshiyuki ay nagkamalay at sinubukang mag-apoy sa pamamagitan ng pagkikiskis. Tinikman ni Yui ang canned food at nilaglag ito sa pagkasuklem. Gayunpaman, sa ika-22 araw, masaya nang kumain ng pamilya ng cat food. Maya-maya, nakatagpo sila ng isa pang pamilya sa daan. Ang mga taong ito ay mas nakakaangkop sa pamumuhay. Sila ay tumatawa, naglalaro ng baraha, umiinom ng tsaa at kumakain ng pinatuyong isda. Ipinaliwanag ng magiliw na pamilya sa Suzuki na ang tubig ay maaaring kunin mula sa ilog. Kailangan ng isda na gamutin sa usok at ang ilang mga halaman ay maaari ring kainin. Isang batang lalaki ang kumuha ng litrato ng pagod na Suzuki gamit ang film camera at nangakong ipapadala sa kanila ang litrato. Ngunit si Yoshiyuki ay hindi masaya sa mga bagong kakilala. Maya-maya, naghiwalay ang pamilya. Pumunta ang Suzuki sa isang malaking lungsod sa pag-asang may kuryente doon. Sa ika-43 araw, umabot ang pamilya sa kanilang layunin, ngunit wala ring ilaw dito. Si Yui ang unang bumagsak at pinagsabihan ng kanyang ama sa lahat ng mga problema. Sumunod sina Kenji at Mitsuo. Walang magawa, umupo si Yoshiyuki sa lupa. Pagkalipas ng ilang sandali, sumama ang pamilya sa hukbo. Dumating ang pamilya sa aquarium. Nahuli ng mga manggagawa ang lahat ng mga naninirahan dito at handang pakainin ang mga nais. Nakatayo ang Suzuki sa isang mahabang pila para sa pagkain, ngunit wala silang nakuha. Nakaluhod si Yoshiyuki at nagmamakaawa na pakainin man lang ang mga bata. Ngunit talagang wala ng pagkain. Sa ika-67 araw, dumating ang pamilya sa isang malalayong nayon. Nagtigil sila at nakita ang isang baboy sa gitna ng isang bukirin. Agad na sinimulan ng Suzuki ang paghabol at pagkatapos ng ilang nabigong pagtatangka, nagawa ni Yoshiyuki na patayin ang baboy. Ngunit walang nakakaalam kung paano ito hiwain. Dumating ang isang matandang magsasaka na nagngangalang Takanasan at tinapos ang baboy. Dinala niya ang baboy sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, dinala niya ang pamilya sa kanyang bahay. Dito ay makakain na ng tubig ang Suzuki. Ipinaliwanag ng lalaki na ang mga baboy ay tumakas mula sa farm at humiling sa Suzuki na tulungan silang hulihin ang mga ito. Para dito, papayagan niya silang manatili sa kanyang bahay. Sumangayon ang kawawang pamilya sa lahat. Pinakain sila ni Takanasan ng masustansyang pagkain. Kumain si Yui ng baboy at umiyak mula sa gutom. Pagkatapos ay tumulong ang pamilya sa paghiwa ng baboy sa pagkasuklem. Ngunit sa lalong madaling panahon ay nasanay sila at naging maayos ang mga bagay. Nagtatrabaho ang Suzuki buong araw at sa gabi ay sa wakas ay naligo sila sa paliguan na nakakaranas ng hindi maipaliwanag na kasiyahan. Binigyan sila ni Takanasan ng malinis na damit at nagsettle. Sa gabi, hinawakan ni Mitsuo ang kamay ng kanyang asawa na nangangahulugang handa na siyang patawarin siya sa lahat ng mga dating sama ng loob. Isang linggo mamaya, ang Suzuki ay nakakaramdam na ng kumpiyansa sa nayon. Tinutulungan nila si Takanasan sa lahat at inaanyayahan sila ng lalaki na manatili sa kanya ng permanente. Gayunpaman, napagtanto ng Suzuki na naghihintay ang ama ni Mitsuo sa kanila na nangangahulugang kailangan nilang magpatuloy sa Kagoshima. Binigyan sila ni Takanasan ng maraming karne para sa biyahe at umalis ang pamilya. Ang relasyon sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya ay naging mas mainit. 3 araw mamaya, dumating sila sa isang ilog na walang tulay. Ngunit hindi nawawala ng pag-asa si Yoshiyuki. Nagsimula siyang mangolekta ng isang raft mula sa mga troso sa baybayin. Tinulungan siya ng iba. Kapag handa na ang raft, tumawid ang pamilya sa kabilang panig. Nagsimula ang isang malakas na ulan. Si Yui at ang kanyang ina ay tumatawid sa kabilang pampang at ang mga lalaki ay kailangang gumawa ng isa pang biyahe upang dalhin ang mga bisikleta. Ngunit ang raft ay bumabagsak at ang mga bisikleta ay lumulubog. Sinusubukang iligtas ang kahit ano, nawala si Yoshiyuki sa paningin. Nang huminto ang ulan, natagpuan ni Kenji ang mga labi ng raft sa wig ng kanyang ama. Naiintindihan ng lahat na patay na si Yoshiyuki. Dumarating ang ika-74 na araw. Ang mga nakaligtas na Suzuki ay sumusunod sa mga bakas patungo sa Kagashira. Nahulog si Mitsuo sa upuan. Hawak pa rin ni Mitsuo ang kanyang mga anak at nagluluksa sa kanyang asawa. Tumanggi pa nga siyang kumain. Kumakain si Yui ng baboy at napansin ng isang asong gala. Tinretuhan niya ang hayop ng karne. At sa lalong madaling panahon, nahabol ng pamilya ang isang buong kahon ng mga gutom na asong gala. Inaatake nila ang backpack ni Mitsuo na may ingay. Sinubukan ng babae na lumaban, ngunit nadapa at nahulog sa dalisdis.
Nagmamadali ang mga bata upang tulungan ang kanilang ina at nakita na nabali ang kanyang binti. Sa kabila ng sakit, sinubukan ni Mitsui na magpatuloy. Ngunit ang kawan ng mga aso ay muling umatake sa pamilya na may gutom na ingay. Naiintindihan ng Suzuki na malapit na silang kainin at mula sa kawalang magawa ay umupo sila sa mga riles. Narinig ang huni ng isang lokomotibo sa malapit. Napalayo ang tren sa mga aso at huminto mismo sa harap ng Suzuki. Pagkatapos ay nagpatuloy ang pamilya sa kanilang paglalakbay na may hangin. May tubig, pagkain, at kahit isang doktor ang tren na naglagay ng cast sa binti ni Mitsui. Lahat ay bumubuti ngunit naaalala ang kanilang ama, ang mga bata ay umiyak nang hindi mapigilan. Samantala, nagising si Yoshiyuki sa tabi ng ilog. Hindi niya alam kung paano siya nakaligtas. Nakapaglakad ng pagod na lalaki sa isang bukirin sa tabi ng riles. Naupo siya, nakasandal sa traktora, nang bigla niyang marinig ang tunog ng mga gulong ng steam locomotive. Wala nang lakas si Yoshiyuki upang tumayo at makuha ang atensyon. Pagkatapos ay naisip niya ang signal flare na nasa kanyang bulsa sa buong oras na ito. Sinindihan ng lalaki ang rocket at nakita siya ng pamilya mula sa bintana ng tren. Humiling ang Suzuki na agad na itigil ang tren at tumakbo patungo sa kanilang ama. Ngayon ay magkakasama na ang buong pamilya. Ibinato ni Yoshiyuki ang kanyang wig at nagpasya na simula ng bagong buhay. Ang kanyang pamilya ay naging mas magiliw at tinanggap ang lahat ng mga problema na may tawa. Sa ika-108 araw, sa wakas ay dumating ang Suzuki sa baybaying nayon ng Kagoshima. Dito sila masayang tinanggap ng ama ni Mitsui. Pagkatapos ng 2 taon at 126 na araw, natutunan na ng mga lalaki kung paano mangisda tulad ng mga masugid na mangingisda. Si Yui ay naging isang kahangahangang mananahi at tinutulungan ni Mitsui ang kanyang ama na magtanim ng mga kamatis. Namumuhay ang Suzuki na masaya nang walang mga palamuti. Maaga sa umaga, nagising si Yoshiyuki sa mga kakaibang tunog. Pumasok siya sa pantry na may mga lumang bagay at nakakita ng orasan kung saan nag-alarm. Agad, nagsimula ng gumana ang radyo at ang mga ilaw ay nagliyab. Hindi makapaniwala si Suzuki sa kanilang mga mata. Pagkalipas ng ilang panahon, bumalik ang pamilya sa Tokyo. Narito ay abala ang buhay. Ang mga tagapagbalita mula sa mga screen ay nag-broadcast na 2 taon at kalahati na ang nakalipas. Sa isang hindi kilalang dahilan, nagkaroon ng pandaigdigang pagkawala ng kuryente sa buong planeta. Sa ilalim ng transmisyon na ito, si Yui ay pupunta sa isang sowang circle at si Mitsui ay naghahanda ng sopas na may meatballs at pritong isda. Natagpuan ni Suzuki ang balanse sa pagitan ng mga benepisyo ng sibilisasyon at ang mga kapakipakinabang na simpleng kasiyahan ng buhay. Kapag ang buong pamilya ay nagtipon sa threshold ng bahay, dinala sila ng postman ng litrato na kinuha gamit ang film camera. Sa litrato, si Suzuki ay nakatayo na gutom at marumi sa gitna ng highway papuntang Kagoshima. Dito na po nagtatapos ang istorya. Salamat sa panonood.